Hello mga ka-solar. So, sa ngayong video is ipapakita ko sa inyo kung kaya ba paandarin ng inverter ko na 1 kilowatt yung 0.5 horsepower na motor pump. So, may pagka-controversial kasi yun dahil yung motor pump is merong surge power yun. So, base sa research ko is yung surge power is umabot minsan ng 7 to 10 times ng rated power niya. So, ibig sabihin, yung 0.5 horsepower or equivalent to 356 or kung di ako nagkakamali, 356 watts, magta times 7 or times 10 yun. So, mga sa 3,000 yung surge power nun. So, quick review muna tayo sa setup ko. Meron akong solar inverter, 12 volts, 1 kilowatt yung rated power niya at peak power nasa 3,000 kilowatt 12 volts system. And then meron akong dalawang solar charger na tig 40 amperes at meron akong lithium iron phosphate na battery 12.8 volts 280 ampere hour. Ito yung mga breaker ng solar. Ito yung dalawang surge protection device at dalawang breaker na galing sa solar panel papunta sa SCC, at ito naman yung ibang breakers. Ito naman yung breaker ng or distribution box ng mga load dito sa bahay. So sinegregate ko na siya. So punta tayo dun sa motor pump na iti-testing natin kung kaya ng setup ko na 1 kilowatt 12 volts inverter. Ito pala yung motor pump ko guys, 0.5 horsepower. So pasensya, baliktad kasi yung pag-video ko nito. Pero ito yun guys. So 0.37 kilowatt which is equivalent to 0.5 horsepower. Medyo faded na yung nameplate niya. So ito yung motor pump namin na pinapa-operate namin para magpondo ng tubig dun sa tangke. Ito yung balon. Ito yung motor pump. So iti-testing natin sa solar panel. Na-testing ko na to. So ipapakita ko lang sa video na to kung kaya ba or hindi. So abangan na lang sa hanggang sa katapusan ng video na to. So balik tayo dun sa solar setup ko. So ito mga ka-solar, yung solar setup ko, 12 volts system. Yung dalawang solar charge controller. Yung isang solar charge controller natin is oversize yung solar panel niyan. 40 amperes lang to. Tsaka yung recommended maximum input power from PV is 560 watts lang. Ginawa kong 1000 watts. And 1 year ng operational. So, panoorin nyo lang yung mga previous ko na video kung paano ko in-oversize to. And then ito naman yung SCC2, 500 watts. So, ito yung inverter ko na 12 watts, 12 volt, 1000 watts yung rated power niya. Ito yung mga distribution box para sa mga breakers ng solar setup natin. And then ito naman yung distribution box ng mga load dito sa bahay. At ito yung battery. So, isa-isahin muna natin yung setup ko. Ito yung papunta sa mga outlet. Yung una, wala pang label guys na malinis temporary lang kasi kakabuo ko lang to. Ito naman yung sa ilaw, ito naman sa water pump, ito naman sa grid or distribution utility. At ito, the rest nito, aircon, outlet, AC in, backup. So, isa-isahin ko muna. Yung aircon is nakakabit dito. Dito siya kumukuha ng supply kay grid. Ito naman is outlet para to sa mga load sa plancha, sa mga high load, plancha, rice cooker, dito yon. AC in, yung AC in papunta dito sa inverter. So back up lang to once na malobat yung battery natin. Si Dio yung papalit dun sa pag-supply ng power. And then may isa pa akong backup just in case na mayroong maintenance. So ilipat ko lang yung ATS ko from solar to distribution utility. So ito yung setup guys. So yung gagawin natin ngayon is ipapa-operate ko yung motor pump. Kung advisable ba or kung pwede bang gamitin natin sa 12 volts solar setup na ganito yung inverter.
So, alam naman natin controversial yun. 1,000 kilowatt yung capacity, pero may surge or peak power siya. So, yung surge power naman ng motor pump natin yun, sinabi ko nga, para safety, consider na lang yung times 10, which is 3,560 watts yung times 10 ng 0.5 horsepower. So, hindi siya pasok kinapos ng ilang watts. So, titesting natin kung kaya. So, yung gagawin natin dito guys is dalawang testing. Isa is mayroon tayong AC in na just in case na bumagsak yung voltahe, si Dio yung papalit sa pag-supply. And then yung isa naman, tatanggalin natin, i-off natin yung AC input or yung AC in para wala nang AC input. Bali, hindi na iilaw to. Purely off-grid na yung mangyayari. Actually, purely off-grid naman tayo. Pero ibig kong sabihin, just in case na malobat yung battery, walang magbaback up sa kanya or walang papalit. So, yun guys. Ito pala mga ka-solar, yung switch ng motor pump namin. So, magsisignal na ako dito sa labas na i-on. Kasi hindi ko abot eh. Papasok na tayo dito sa setup ko. So, sisigaw lang ako doon. Ipapasuyo lang ako na buksan yung or i-open yung switch ng motor pump para ma-check natin. So, tingnan muna natin yung voltahe. So, ngayon yung voltahe is 13.4 volts at medyo malakas yung harvest. Yung isa is mababa pa rin yung harvest, 23 watts. Isa naman is 175 kasi 23 watts to. Dahil yung isang panel dun is pag ganitong oras may shading na. And then currently is 140 watts yung load. And then yun, try na natin, magsisignal na ako na buksan natin yung motor pump. Sige, on na. Yun, naka-on na yung water pump. So kung titingnan natin, 612 yung power, yung load. And then yung nangyari is hindi kinaya ng solar setup natin kasi kung titingnan natin is biglang lumipat sa AC input yung load. O, kanina wala to eh. So biglang lumipat. So ngayon bumalik na naman. Yung nangyari dun guys is nung inon yung motor pump is biglang bumagsak yung voltahe. Umabot hanggang 12.5. Ngayon 12.7. Kanina 'di ba 13.4. Ngayon 12.7. Pero kanina tingin ko mas mababa pa sa 12.7, baka umabot ng 12.5. Yung low voltage disconnect kasi nito is 12.5. Ibig sabihin pag umabot ng 12.5, lilipat kay distribution utility. Tapos yung reconnection voltage is 13.6. So bumalik na naman sa solar yung pag-supply ng load nung umabot ng 13.6. Tapos nung solar na yung nagsusupply sa load is bumagsak na naman sa 12.7. So yun guys, pag may AC in, so iti-testing naman natin yung walang AC input. So ito guys, papatayin natin yung AC input. Yan, ito yung from light side. Pangalawa, papatayin natin. So nung pinatay natin yung AC input, so namatay din yung ilaw dito sa AC. Ibig sabihin, wala nang grid na magbaback up dito. So yun guys, currently is 13.7 volts. And then 98 watts yung load. So papabuksan ko na yung motor pump natin. Sige, pabukas na. Ayun, nag-signal na ako. Yun, umabot ng 500 watts. Medyo humina. Tingin ko, narinig ko yung motor pump, medyo mahina yung load niya o yung tunog niya. Ito, nag-fault na.
So 12.8 volts yung load ngayon. So kinaya naman kahit walang AC input. Hindi naman siya nag-shutdown. Pero bumagsak pa rin yung voltage sa 12.8. 548 watts yung load natin ngayon. So papatayin ko na guys yung motor pump. Napapatay na. So yun, umabot sa 93. Bumagsak na pala sa 90. So yun guys, nakita naman natin na kayang-kaya ng 1 solar 1 kilowatt rated power yung motor pump na 0.5 horsepower. Kaya niya. Pero kanina yung problema is nung may AC in, biglang lumipat sa AC in yung pag-supply ng load at tsaka bumalik na naman sa solar. So yun yung downside niya. Nung tinanggal naman natin yung AC in, hindi namatay yung inverter. Kinaya pa rin ng inverter. So okay pa rin siya. So pero kung ako yung tatanungin, para safe tayo, kasi kanina nakita natin may AC in, palipat-lipat yung power. So may chance na baka sobrang palipat-lipat ng power kasi everyday binubuksan yung motor pump eh. So mangyayari doon, mabilis masira to. So yung gagawin ko dito guys, yung motor na breaker na kumukuha ng supply sa solar, ililipat ko siya sa grid para no worries ako. So yun, pinakita ko na sa inyo kung anong problema or anong advantage nito. Pero para sa akin na kung ako, although kaya, pero hindi ko pa rin i-risk na sa solar yung 0.5 horsepower. So yun guys, at ililipat ko na to sa solar yung motor sa distribution utility, yung connection niya or yung load niya, para no problem. So yun lang guys, sa video na to, I hope may natutunan kayo at nakita ko yung isang controversial na question lagi, kung kaya ba ng 1 kilowatt 1 solar inverter yung motor pump na 0.5 horsepower. So yun guys, salamat sa pagpanood. Tatapusin ko na yung video dito at kita-kita tayo ulit sa next na video ko. Paalam guys, bye bye.